parehas magsasaka ang mga magulang ni Brent ay pinasukan niya na rin ang ganoon trabaho. At dahil hindi siya nakagraduate ng high school, kaya mas pinili niyang manatili sa bukid upang makatulong sa mga magulang sa pagsasaka. Guwapo, makisig at moreno ang binata. Sa katunayan ay malamodelo ang kanyang tindig at hindi talaga maipagkakaila na may itsura ito. Marami na nagsasabi na may mararating ang binata gamit lamang ang itsura nito. Pero dahil takot at mababa ang kumpiyansa ni Brent sa sarili, ay mas pinili niyang tawanan na lamang ang mga sabi-sabing iyon. Kung siya ang pagsasalitain, aanhin pa ang kagapuhan niya kung hindi naman sapat ang edukasyong nakamit niya. Ang mga kagaya niyang hindi nakapagtapos ay nababagi lamang sa bukid. Iyon ang paniniwala ni Brent. Matalino ang binata at kahit noong nag-aaral pa lamang siya, lagi ay top 1. Sadyang hindi na lang talaga nila nakaya ang gastusin sa pang-araw-araw at ang pag-aaral ni Brent. Kaya kahit labag sa kanilang kalooban, kailangan nilang pahintuin ang anak. 4:00 na ng hapon noon na maisipan ni Brent na umuwi na galing sa pagkuha ng mga kahoy na gagawing panggatong. Linggo kasi noon at maulan din kaya hindi muna sila nagsaka ng niyog ng kanyang ama dahil madulas at medyo delikado pa. Madami-dami na rin ang mga nakuha niyang kahoy at sasapat na iyon para sa isa pang linggo nilang panggagamitan. Habang pauwi na si Brent ay sumisipol pa siya para malanghap niya pa ang sariwang hangin doon. Ilang sandali pa napatigil naman siya sa ginagawa pati na sa paglalakad na makita niya mula sa di kalayuan ang isang babaeng duguan na nakahandusay sa damuhan. Sa kuryosidad ay dahan-dahan naman siyang lumapit at doon na nalaki ang kanyang mata nang makitang maraming sugat ang babae. Natuyo na rin ang dugo sa kanyang noo at parang ilang araw na ito doon. Hindi alam ni Brent ang gagawin dahil baka sinadya talagang patayin ang dalaga at baka siya pa ang mapagkamalan. Pero dahil na rin sa awa sa sinapit ng pobreng dalaga, ay itinapat niya ang tenga sa dibdib nito at doon nalaman niyang tumitibok pa ito. Humihinga pa din ang babae, kaya nakakasiguro siyang buhay ito. Wala nang ibang naisip si Brent na mga sandaling iyon, kundi ang iwanan muna ang mga dala niyang kahoy at buhatin ang walang malay na dalaga. Lakad-takbo ang ginawa niya para makarating agad sa bahay at pagdating nga, inihiga niya ito agad at tinulungan na rin siya ng ama at ina na gamutin ito. Magigising po kaya siya, Nay? Nag-aalalang tanong ni Brent sa ina. Sana nga anak, normal pa naman ang tibok ng puso niya at nagamot na rin natin ang mga sugat niya. Hindi lang naman siguro ng tatay mo kung ilang araw na ba siyang walang malay. Saan kaya siya galing? At bakit siya napadpad dito? Yan ang hindi natin alam. Hayaan mo at itatanong natin sa kanya yan kapag nagising na siya. Anak, hindi kaya kagagawan to ng mga masasamang tao? Ang tatay niya naman ang nagsalita. Hindi ko rin po alam, Tay. Wala po akong ideya. Buti na lang talaga at doon ako dumaan. Kung hindi, baka hanggang ngayon nandoon pa rin siya sa gubat. Baka madamay pa tayo dito, anak. Ano ka ba, Junie? Huwag nga kayong pangunahan ng kaba at negatibo sa isipan ninyo. Hindi natin alam ang totoong nangyari sa dalagang iyan. At kung totoo mang kagagawan to ng masasamang loob, bakit pa nila iniwang buhay, diba? Pagtutol naman ng ina. Baka akala nila na patay na nila ang babaeng yan, pero hindi pala. Hay nako, hintayin na lang nating magising siya, okay? Maghahanda na muna ako ng makakain para kapag nagising na siya, magkalaman ang tiyan niya. Nay, babalik na muna po ako saglit sa gubat at naiwan ko po kasi ang mga kahoy na nakuha ko. Saglit lang po ako. Bukas mo na yung kunin at dumidilim na. Masyado ng delikado sa labas.
Nararamdaman ko din na uulan, kaya mas mainam na dumito ka na lang. Saglit lang po talaga ako, Nay. Sayang naman po kung mabasa iyon. O siya, sige. Pero pasamahin mo na ang tatay mo. Hindi na po. Hayaan nyo na lang pong magpahinga si tatay. Ako na po ang pupunta. Saglit lang po talaga ako. O sige, mag-iingat ka ha? Tumango naman si Brent at sinulya pang muli ang nakahigang dalaga tsaka pa umalis upang kunin ang naiwan niyang kahoy na gagawing panggatong. Nagdaan pa ang mga araw ay hindi pa rin nagigising ang dalaga. Hindi nila alam kung ano na ang gagawin. Luluwas na ba sila ng syudad para ipagkatiwala sa mga pulis ang dalaga? Baka kapag gawin kasi nila iyon, mas lalo pang manganib ang buhay nito. Lalo pa at hindi nila alam ang totoong nangyari kung bakit napunta ito sa gubat. Hindi naman nawala ng pag-asa ang buong pamilya ni Brent dahil alam nilang magigising ito. Kapag naman nagsasaka ang buong pamilya, ay ang kapatid muna ni Brent na si Jane ang nagbabantay sa dalaga. Hanggang isang araw, habang pauwi na si Brent upang kumuha ng tanghalian at tubig, ay ganoon na lang ang pangungunot ng noon niya nang salubungin siya ng kapatid na si Jane. Kuya, ay buti naman at nandito ka na. Akala ko makakapunta pa ako sa bukid eh. Hingal nitong salubong sa kapatid. Okay ka lang ba? Hindi, yung bisita nating babae. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Nagising na siya, kuya. Nagising na? Oo, kinausap ko siya agad pero tinitigan niya lang ako. Ni pangalan niya hindi niya masabi sa akin. Doon napatakbong tinungo ni Brent ang kanilang bahay at nakitang nakaupo lamang ang dalaga. Miss, don't worry. Safe ka dito. Mababait kami dito. Pag-aalo niya pa sa dalaga na tinitigan lang din siya. May masakit ba sa'yo? Ang ulo mo, hindi na ba masakit? Kinagamot kasi namin yan ni nanay at mukhang effective naman. Nauuhaw ka ba? Nagugutom? Magsalita ka. Muli pa nitong sambit. Nasaan ako? Mahina nitong sagot. Nandito ka sa bahay namin. Nakita kasi kita noong isang linggo na nakahandusay sa may damuhan. Mabuti na lang talaga at doon ko naisipang kumuha ng mga kahoy. Dahil nakita nga kita doon. Ano bang nangyari? At bakit ka napunta doon? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Bakit di mo alam? Wala akong maalala. Ano? Kahit pangalan mo? Kaunting impormasyon tungkol sa'yo wala talaga? Subukan mong alalahanin para matulungan ka naming makauwi sa inyo. Ayaw kasi naming isuko ka sa pulisya dahil baka mas lalo pang manganib ang buhay mo. Wala akong maalala kahit pangalan ko. Hindi ko alam kung bakit ako nandito at hindi ko kayo kilala. Doon na nasapo ni Brent ang kanyang ulo. Pinainom niya naman muna ng tubig ang dalaga at pinakain tsaka tahimik lang na pinagmamastan. Hanggang sa mapansin nga niya na hindi ginagalaw ng dalaga ang pagkain. Kumain ka na. Ilang araw ka na ding walang malay. At hindi pa nagkakalaman ang tiyan mo. Ano to? Sabay turo nito sa pagkain na sa kanyang harapan. Yan ba? Adobong sitaw yan. Paborito naming lahat yan. Hindi mo ba gusto? Hindi naman sa ganun. Parang hindi ko pa kasi siya natikman eh. Talaga ba? O sige, kumain ka na muna dyan at babalik pa ako ng bukid para dalhan ng tanghalian. At tubig sila nanay. Ay, kuya, ako na lang po ang magdadala kina nanay ng tubig at tanghalian. Ikaw na lang pong maiwan dito. Pagsabat naman ni Jane. O sige, pero pwede bang kunan mo muna ng damit itong bisita natin? Saan ko naman siya kukunin ng damit? Sino bang babae sa ating dalawa? Di sa aparador mo. Sige na, pakibilisan at naghihintay na din sila nanay sa pagkain. Opo, teka lang. Pagkasabi noon, muling sinulyapan ni Brent ang dalaga.
Hinagod niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa at doon niya pa napagtanto na sobrang ganda ng dalaga. Mestiza din ito at halatang mayaman dahil hindi ito sanay sa pangmahirap na ulam. Nang matapos naman sa pagkain ng dalaga, doon na binigay ni Brent ang damit ni Jane at binigyan niya rin ito ng sabong panligo at shampoo. Sinabi niya rin dito na habang hindi pa naaalala ng dalaga ang pangalan niya, tatawagin muna nila itong Sophie. Ngumiti naman ito at pumayag sa naging bago niyang pangalan. Ilang araw pa ang lumipas ay tuluyan na ngang gumaling ang mga galos at sugat ni Sophie. Kapag naman nagkakapera si Brent ay binibilhan niya ng bagong damit ang dalaga, bagay na labis itong ikinatuwa. Kapag ngumingiti ito, napapangiti na rin si Brent. Hindi niya alam pero sadyang nakakahawa ang matatamis ang ngiti ng dalaga, pati na ang halakak nito na animoy nagiging musika sa kanyang tenga. Tumutulong din ito at minsan pa ay nagtatanim ng mga bulaklak sa likod bahay nila. Kahit halatang hindi ito sanay sa mga ganoong gawain, ay porsigido pa rin si Sophie na matuto. Hindi naman nawawala sa mga labi ni Brent ang mga ngiti kapag binagmamasdan niya ang dalaga. Ahem. Pabirong tikim pa ng kanyang ama na nooy nasa likuran na din niya pala at umiinom ng kape. Oh, tay, kanina pa po kayo dito? Mga 5 minuto na. Tsaka, ang kapatid mo din na si Jane naka-anim na balik na dito para sabihin, okay na ang kape mo at baka lumamig na yon. Pero hindi ka daw naimik, kaya ako na ang pumunta dito. Pasensya na po kayo, tay. Susunod na rin po ako dito. Hasus! Ang sabihin mo, abala ka sa kakatitig kay Sophie. Tama ba? Tay, natutuwa lang po ako kasi kahit halata namang hindi siya sanay sa pagtatanim at iba pang mga gawain, ginagawa pa rin niya. Bakit? Halata ba na galing siya sa mayamang pamilya? Parang opo, tay eh. Kaya kung ano man ang namumuo dyan sa puso mo, itigil mo anak. Hindi natin alam kung ano ba ang istorya ni Sophie. Baka mamaya, may pamilya na siya, engaged, o may nobyo na. Sa tingin mo, tay, mali po ang nararamdaman ko? Hindi naman anak, dahil ni minsan ay hindi mali ang magmahal. Hindi naman natin nadidiktahan ng puso natin eh. Pero ang mali ay yung ipagpapatuloy mo pa rin yung nararamdaman mo. Kahit alam mong walang kasiguraduhan na maibabalik niya ang ninanais mo. Mababa ang tingin ng mayayaman sa atin at ayaw namin ng nanay mo na masaktan ka. Hindi naman nakaimik si Brent sa sinasabing iyon ng ama. Bagkus ay sinulyapan lang nitong muli ang dalaga na noon ay patapos na sa ginagawa at nakangiti na habang papalapit sa kanya. Oh, Sophie, masyado mo namang ginalingan, iha. Maghugas ka ng kamay at tumiretso ka na sa kusina at baka lumamig na ng tuluyan ang kape mo. Rinig niyang paunang wika ng ama. Opo, tinapos ko lang pong ginagawa ko. Dahil mukha po kasing uulan eh. At madidiligan po sila. Nakangiti namang sagot ni Sophie. O sige, sumunod na kayong dalawa doon ha? Muli pang usal ng ama tsaka iniwan na nga ang dalawa. Iniwas naman agad ni Brent ang kanyang tingin na siyang napansin naman ng dalaga, kaya doon na ito nagsimulang mangulit. At bakit ka naman umiiwas ngayon, Mr. Brent, ha? Biro pa nito. Ako? Umiiwas? Di tinitignan ko lang ang langit at baka umulan na. Langit? May langit pa sa lupa? Palusot ka pa eh. Bakit nga? Masyado ba akong maganda para mag-iwas ka ng tingin sa akin? Hindi. Medyo nasilaw lang ako sa noo mong malapad, kaya nag-iwas ako ng tingin. Sige na, sumunod ka na sa loob at baka lumamig na nga ang kape mo. Wika pa ni Brent at pumasok na. Ngumiti namang muli si Sophie at dali-dali nang naghugas ng kamay tsaka dumiretso na sa kusina. Ininom ang kape at nakipagkwentuhan. Mangyari pa, sumasama na rin siya sa bukid at pati pagkuha ng kahoy na gagawing panggatong
ay nagpresenta na din siyang sumama, bagay na kahit ayaw ni Brent ay wala na rin siyang nagawa dahil makulit na ito. Di mo ba ako nakita? Panimulang tanong ni Sophie habang papasok sila sa gubat. Oo, mabuti na lang talaga at dito ko naisipang manguha ng kahoy noon. Matagal na din kasi akong hindi nagpupunta dito eh. Ewan ko ba kung bakit ko naisipang magbago ng direksyon noon. Baka siguro kailangan mo nga talaga ng tulong. Kwento pa nito, anong itsura ko noong nakita mo ko? Kawawa. Akala ko nga patay ka na eh. Ayaw pa sana kitang lapitan at baka ako ang mapagkamalan kapag nahawakan na kita. Dahil makikita na ang fingerprint ko sa katawan mo. Pero buti na lang, nilapitan kita. Thank you, Brent. Sweet na usal ng dalaga na siya nagpahinto sa binata. Kahit sino naman siguro gagawin yun kapag iba ang nasa pangyayari. Huwag ka mag-alala. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan loob mo, pati na ang pamilya mo. Bakit? May naaalala ka na ba? Bakit? Gusto mo bang may maalala na ako para makawala ka na sa akin? Ayaw mo na ba ako dito? Hindi sa ganun, Sophie. Pero hindi ka pwedeng manatili dito. Hindi natin alam kung ano ba ang buhay mo. Baka nga may asawa ka na eh. Engaged o may boyfriend ka rin naghahanap sa'yo ngayon. Paano ko sabihin kung wala? Paano ka naman nakakasiguro? Sagutin mo muna ang tanong ko. Paano ko sabihin ko sa'yong wala? Are you going to love me? Nabigla naman si Prince sa naging tanong ni Sophie, kaya tumalikod na lang siya at umiling-iling. Hindi niya pwedeng sabihin ang tunay niyang nararamdaman dito, lalo pa at walang kasiguraduhan na magiging valid ang nararamdaman niya. Nang akma na sana siyang hahakbang para ipagpatuloy ang paglalakad, ay doon na nga siya niyakap ni Sophie mula sa likuran. Parang naging yelo na masaglit si Brent dahil ramdam niyang sincero ang yakap nito. Sophie. I'm not Sophie. I'm Hope. Hope Alvarez. Wika nito na siyang nagpalingon sa binata. Hope? So, may naalala ka na nga? Kailan lang? 3 days ago na at malinaw na sa isipan ko kung sino ako at kung bakit ako napunta dito. Teka, kung ganun, pwede ka na makauwi agad. Gusto mo na ba akong umuwi? Hope, tulad ng sabi ko, hindi ito ang mundo mo. Hindi ka nababagay dito. At sino naman ang pwedeng magdesisyon yan? Ako lang naman, di ba? Tsaka, ayaw ko pang bumalik sa mansyon. Mansyon? So, mayaman ka nga. Importante pa ba yun, Brent? Importante yun. Importante yun para malaman ko kung babagay ba ako sa'yo. Pero ngayon na alam ko na, hindi pala ako bagay sa'yo. Hindi ako fit sa mundong ginagalawan mo, Hope. Bakit ginagawa niyong big deal ang antas sa mga buhay ng tao? Kesyo mayaman ka, dapat pa talaga sa mayaman ka din ikasal? Ganun ba yun, Brent? Kasi sa paniniwala ko, hindi ganun yun eh. Ganon ang paniniwala namin. Hindi kami bagay sa mundo nyo. Hindi kami pwedeng pumasok sa buhay nyo dahil nasa baba lang kami at kahit kailan, hindi kami papantay sa inyo. Okay. Ganoon naman pala ang paniniwala mo eh. Pagbibigyan kita. Wika nito tsaka iniwan na nga ang binata na mag-isa. Sinundan naman agad ito ni Brent at hinawakan ng kamay. Magsabay na tayo. Please. Baka maligaw ka pa. Nagka-amnesia lang ako saglit, Brent. Pero hindi ako mangmang. Now, let go of my hand. Kaya ko ng sarili ko. At wala na nga nagawa pa ang binata kundi ang pabayaan ang dalaga na umalis. Nasapu na laman din niya ang sariling ulo dahil alam niyang nagtatampo na ito sa kanya. Pero hindi niya pa ito magawang suyuin. Pero imbis na patuloy yung isipin, ay mas pinili niyang iwaksi na muna yon sa kanyang isipan.
Mamaya niya na lamang kakausapin ang dalaga kapag nakauwi na siya. Madilim na ang paligid nang maisipan ni Brent na umuwi na nga. Ilang minuto pang paglalakad ay natanaw niya na ang bahay nila, kaya doon na siya napahinga ng malalim, tsaka muling humakbang at inilagay ang mga nakuhang kahoy sa likod bahay. Pansin niya ring tahimik ang buong bahay, kaya doon na siya pumasok at kumunot ang noo nang makita ang kapatid na si Jane, ang ina at ama na nakaupo lang sa may sala at walang imikan. Oh, napano kayong tatlo? Nandito na ako oh. Kumain na tayo. Sunod-sunod na sambit ni Brent. Jane, sige na. Maglapag ka ng mga pinggan sa mesa at pagbisa muna ako. Utos niya pa sa bunso at saka pumasok sa kanyang silid upang magbihis. Magkatabi lang ang silid ni Brent at ang naging silid ni Sophie. Gusto niyang katukin ang pintuan ng dalaga pero para hindi niya pa kaya. Kaya pagkatapos niya magbihis ay dumiretso na nga siya sa kusina at doon niya pa napansin na 4 na pinggan lang ang prepare ni Jane. Jane, bakit 4 to? Hindi ka ba kakain? Kakain po, kuya. Oh, bakit 4 to? Tsaka, tawagin mo na sila nanay at tatay, pati na din sa Sophie. Kuya, kasi... Kasi? Anak, wala na si Sophie. Umalis na siya kanina. Wika naman ng kanyang ama. Ano? Anong umalis? Nauna siyang umuwi sa'yo, di ba? Ayun, pagdating niya dito sa bahay, sinabi niya nga sa amin na naalala niya na ang lahat at uuwi na siya sa kanila dahil baka daw nag-aalala na ang mga magulang niya. Sabi ko, hintayin ka muna, pero sabi niya, alam mo na daw ang tungkol doon at ikaw pa daw itong nagpauwi sa kanya. Ano? Nay, hindi ko po siya pinauwi. Nagkasagutan po kami kanina at siya po ang may gustong umuwi. Pero hindi ko naman alam na sa kanila pala siya uuwi. Binigyan ko na lang siya ng kaunting pera dahil tatawag na lang daw siya sa kanila para magpasundo. Kanina pa po ba siya nakaalis, Nay? Oo, maliwanag pa ang paligid. Dali-dali namang kinuha ni Brent ang kanyang bag at takma na sanang aalis nang muling magsalita ang ina. Oh, saan ka naman pupunta, anak? Susundan mo siya? Nay, hindi po kami nagkaintindihan kanina. Ang dami ko pang hindi nasabi. Malamang nakaalis na yun, anak. Kanina pa yun doon eh. Baka naman maabutan ko pa, Nay. Hindi ka man lang ba kakain? Ay naku kuya, go na! Eto talaga tong mga nakikita sa mga pelikula eh. Yung aawayin mo ang girl, pero kapag umalis ang babae, hahabulin mo. So romantic. Biro pa ni Jane. Eto talagang kapatid mo, oh. O siya, sige na. Habulin mo na si Sophie. Naishi, hindi nga po siya si Sophie. Siya si Hope. Hay, kesya Sophie o Hope. Siya pa rin yun. Sige na, bilisan mo anak. Dali-dali na nga nagtungo si Brent palabas ng kanilang baryo at sumakay ng tricycle papunta sa sakayan ng jeep. Doon nakita niya naman agad si Hope nakakasakay lamang ng bus, kaya doon na tumakbo si Brent ni hindi niya na ininda ang gutom at pagod na nararamdaman niya. Sinubukan niyang habulin ang dalaga pero hindi niya na ito nagawa dahil papalayo na rin ang bus at hindi man lang siya nakita ni Hope sa labas. Napagod sa kakatakbo si Brent kaya imbis na ipagpatuloy ang paghahabol ay mas pinili na lamang niyang huminto at tumigil. Sinampal-sampal niya rin ang sarili dahil labis ang kanyang pagsisisi. Kung sana kinausap niya lang na maayos si Hope, di sana ay hindi pa ito nakaalis at di sana nasabi niya pa ang tunay niyang nararamdaman dito. Pero ngayon, huli na at wala na siyang magagawa kundi ang umiyak at damdamin ang pagsisisi ng kanyang loob. Sa kabilang banda naman, pagdating ni Hope sa Maynila ay sinalubong agad siya ng kanyang mommy at daddy. Doon na siya naiyak habang yakap-yakap niya ang mga ito. Kung maaalala niya,
Mababa sa tinig ng mga magulang ang labis sa pag-aalala nang tumawag siya kanina sa tindahan malapit sa may sakayan ng bus. Ang totoo, hinintay niya rin na susundan siya ni Brent pero walang kahit kaunting anino ni Brent ang pumunta. Habang nasa biyahe rin ay kinuwento niya sa mga magulang ang totoong nangyari. At dahil bukod sa pagiging isang sikat na modelo ay gusto niya ring magpalipad ng eroplano pero dahil hindi siya pinayagan ng mga magulang ay naisip niyang pumunta sa bahay ng kaibigang piloto at hiramin ang private chopper nito. Sinubukan niya itong paliparin na siya lang mag-isa. Noong una, maayos pa naman ang naging lipad ni Hope pero kalaunan nawalan din siya ng kontrol kaya mas pinili niyang tumalon. Hindi niya alam kung saan napadpad ang chopper pero nangako siyang babayaran niya na lamang ito. Naikwento niya din sa mga magulang ang tungkol sa pamilyang sumagip sa kanya, kaya naman personal na nagpunta ang kanyang abogado sa probinsya at sa baryo nila Brent at doon na ibinigay ang 2 milyong pabuya. Tatanggapin kaya nila ang pabuyang ibinigay natin, Mom? Tanong pa ni Hope habang hinihintay ang pagbabalik ng abogado. Bakit naman hindi? They deserve it. Kulang pa nga sana yung 2 million dahil inaalagaan ka pa nila. I don't think tatanggapin nila yon, Mom. May prinsipyo po ang pamilya nila at makapagpasalamat ka lang po sa kanila ay okay na. Nasabi mo nga sa akin di ba na magsasaka sila? Magagamit nila ang perang iyon para sa bagong buhay nila at para na rin makapagpahinga na sila sa pagsasaka. Nagsasalita pa sana muli si Hope pero hindi na nga natuloy na makita niyang pinubuksan na ng guard ang gate at doon pumasok na nga ang kotse ng kanilang abogado. Hindi naman malaman ni Hope kung bakit nakaramdam siya ng kaunting kaba na mga sandaling iyon. Ilang sandali pa bumaba na nga ang abogado sa kotse kaya sinalubong na din ito ng kanyang ina na agad din naman niyang sinundan. How's your trip, attorney? Panimula pa ng Donya. Well, ang layo pala talaga ng baryo nila sa mismo syudad, no? Pero napuntahan ko pa rin naman ang bahay nila. Sagot naman ng abogado. Kamusta sila, attorney? Tinanggap ba nila ang ibinigay ni Ma'am na pabuya? Well, ito na ang sagot sa katanungan mong yan, Iha. Pagkasabi noon, doon na nga muling bumukas ang pintuan ng front seat at lumabas ang gwapong presensya ni Brent, dala-dala ang case na may lamang pera. Doon na mas bumilis ang pintig ng dibdib ni Hope. Magandang araw, Donya. At sa iyo din, Hope. In behalf po sa pamilya ko, nagpapasalamat po kami na na-appreciate niyo ang ginawa naming pagtulong sa anak ninyo. Pero hindi po namin matatanggap ang perang to. Galing po sa puso namin ang ginawa naming pagtulong at hindi po kami nagpapabayad. Pero iho, you deserve it. Gamitin niyo ang pera para magpatayo na sariling negosyo, investments at kung ano pa ang sa tingin ninyo makakatulong sa inyo. Matatanda na ang mga magulang mo and they also need to rest from their work. Hindi rin bayad yan, kundi pasasalamat. Kaya tanggapin mo na. Dahil hindi ko na rin niya matatanggap muli dahil inilaan ko yan para sa iyo at sa pamilya mo. Maraming salamat po, Donya. Pero may isa pa po sana akong pakay. Si Hope ba? O sige na, kayo na ang bahala sa mga sarili ninyo at malalaki na kayo. Hindi ako tututol maski ang daddy niya sa kung ano man ang mapag-usapan nyo. Maiwan ko na muna kayo dito. Attorney, I guess iwan na muna natin silang dalawa dito. Kinat pa ng Donya sa abogado. Nang si Brent at Hope na lamang ang naiwan, ay doon na sinabi ni Brent ang nararamdaman niya para sa dalaga. Humingi din ito ng tawad dahil naging duwag siya. Pero ngayon, gagawin niya na ang sa tingin niya ay tama, kaya doon na rin napangiti si Hope at sinabi na rin ang tunay na nararamdaman para sa binata. Hindi na malingid sa kaalaman nila, patagulan palang nakikinig ang Donya at ang abogado na siyang ikinatawa ng dalawa. Formal na nanligaw si Brent sa dalaga at ang perang ibinigay sa kanya ay ginamit niya para simulan ng negosyo. Naging sila ni Hope,
At kasabay noon ay ang pagpatok din ng negosyo ng binata. Nakapag-ipon siya at bumili ng bahay at lupa at kinuha ang pamilya sa probinsya. Naging masagana at magaan ang buhay nila Brent, kaya nang muli siya makapag-ipon ay pinakasalan niya na agad ang nobyang si Hope. At ngayon, mahigit 3 taon na silang kasal at nagsasama. Kasama na rin nila ang ika-4 na miyembro ng maliit nilang pamilya na ilang buwan na lang ay makikita na nila. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!